Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through Perry Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong ating mensahe ay intended for June 29, 2025, last Sunday of the month of June. Ang pamagat po ay Eli, a good father but with evil or wicked children. Ang ating pong teksto ay based on the book of 1 Samuel chapter 2 verse 12. Mamaya po babasahin natin yan. So ang ating pong pag-uusapan sa leksyong ito ay tungkol sa isang propeta na isa ring pare at isa ring judge ng bansang Israel. So pangalan niya po Eli or Eli. Siya siyang magaling na ama, subalit ang problema niya, hindi niya napalaki ng maayos ang kanyang anak. Ganito pong sinasabi sa ating teksto sa 1 Samuel chapter 2 verse 12. At pwede pong basahin natin yan sa hanggang verse 17, pero pareho lang po ang kanilang ginagawa. Mamaya i-discuss po natin yung ang mga kasalanan ng anak ni Eli. Lumako na po tayo sa ating introduction. There is a saying, like father, like son. So isang kasabihan na kung ano ang ama, siya rin ang mga anak. Subalit ang kasabihang ito ay hindi po naging totoo kay Eli. For they knew not the Lord. So sinabi doon na ating binasa sa 1 Samuel chapter 2 verse 12. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Yun po ang sabi doon sa translation sa wikang Ingles. Pero sabi po sa ating translation sa wikang Pilipino, ang dalawang anak ni Eli o ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh o kay sa Panginoon. So yun po yung sinasabi ng Biblia sa 1 Samuel kapitulo 2 talatang 12. So ang kasabihan po na binasa natin kanina, there is a saying, like father, like son. Kung ano ama, siya rin yung anak. Subalit ito po ay hindi naging totoo kay Eli or kay Eli because his children o dalawang anak niyang lalaki, si Hopni at si Penias, were not good children. They did not know the Lord. In other words, hindi nila kilala ang Panginoon. But actually, ang ibig sabihin yun, hindi nila sinunod ang mga kautusan ng Panginoon. Bilang pare, sila po ay mga saserdote sa reliyong Judaismo. Eli also was a priest. He was also a judge. He was also a prophet. Sa dami niyang trabaho siguro, hindi niya na nasubaybayan ang kanyang anak, o kaya pa may ibang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mga anak na mga suwail sa Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos. Meron pong kasabihan sa Pilipino, similar Filipino saying states, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So, ang ibig sabihin po sa wikang Ingles, the fruit takes after the tree. Kung ano yung bunga, ito siyempre ay nanggaling sa puno. So yun po yung mga kasabihan bilang ating introduction o paunang salita sa ating leksyon na pinamagatan kong Eli, a good father but with evil or wicked children. Si Eli o si Eli, magandang ama o mabuti siyang ama. Subalit ang kanyang mga anak ay hindi po naging mababait. So pag-aralan po natin sa umagang ito, ang ating leksyon ay nahati sa 4 na parte. Number 1, a biblical example of a good father. So Eli was a good father ayon sa salita ng Diyos. Number 2, he had also 2 biblical examples of evil or wicked sons. Mga anak niya, 2. Naging masamang mga anak, lapastangan, suwail. Number 3, the reasons for having evil sons. Ano po ang mga dahilan kung bakit naging mga lapastangan, suwail ang anak ng propeta, saserdote at judge, deliverer. Parang siya yung king panahon. It was the period of the
so-called judges. Yung judges po, hindi yung judge sa korte, kundi ang tawag sa kanila, parang sila po ang leader ng bansang Israel bago nagkaroon ng hari ang bansang Israel. And number 4 point of our lesson, how to raise godly children today. So, paano po ang pagpapalaki ng mga batang makadiyos sa ngayong kapanahunan? Kapagkat siyempre, ang maraming ating tagapakinig, may mga magulang. Merong malalaki pa, ang mga anak nila, merong maliliit pa. Pwedeng bago lang sila nag-asawa at wala pang mga anak. So yung ating pong discussion, mga kaibigan at mga kapatid, a biblical example of a good father. So tingnan po natin kung gaano kabait si Eli o si Eli. Eli was a priest and he was the 13th judge for 40 years of ancient Israel, about more or less 11th century. So 1,000 years before Christ, siya po ay nanungkulan bilang isang huwes o tagapagpatupad ng mga kautusan na binibigay ng Diyos diretso sa bansang Israel. At siya po ay namatay sa edad na 93. So ripe old age of Eli, was a prophet, he was a priest, and he was also the judge. Lapang 13. He was the 13th judge for 40 years in ancient Israel. Now Eli lived in the city of Shiloh, at sinabi ko kanina in the period of the judges, and his name means ascent or above. So siya po ay nakatira sa Shiloh at ang kanyang pangalan ay paakyat o nasa taas. So ibig sabihin, he was really good. Eli means going up. Eli actually means God. So some translation said God or paakyat or above. In other words, siya yung tinitingala ng mga tao bilang propeta, bilang saserdote, at bilang tagapagtupad o sinasabi nilang judge during the time of the ancient Israel. Well, itong si Eli po, siya yung nagpalaki sa sumunod na propeta, na ang pangalan ng sumunod na propeta sa kanya ay si Samuel. Ang mother ni Samuel ay si Hannah, at during that time, Hannah po ay walang anak, so hiningi niya sa Panginoon, Lord, please give me a son. And if you will give me a son, I will give him to serve you in the tabernacle. Wala pa pong templo noon. Tabernakulo or tulda pa lang na malaki ang ginagamit ng mga Israelites. But, mag-problem po mga kaibigan at mga kapatid. But Eli failed to discipline his abusive sons. O yung abusado nilang mga pag-uugali ng dalawang anak niya. So later on, makikita natin na pinarusahan ng Panginoon Diyos si Eli, pati na ninyo kanilang dalawang anak na pare o saserdote, si Hophni and Phinehas, ang pangalan ng kanyang dalawang anak. And during the last part of the life of his sons, bago sila namatay, his sons died in the battle of Apik. So nagkaroon ng giyera, kalaban nila yung mga, during this time, marami silang kalaban sa nearby, doon sa bansang Israel. At during the fight at the battle of Apik, yung lugar is Apik, doon po nakuha, nabihag yung Ark of the Covenant. Alam niyo yung Ark of the Covenant, yung parang kahon na pinaglagyan ng Ten Commandments na bato, yung tungkod ni Moises, yung mana, at yun. Parang sagrado po yun sa mga Israelitas, kasi pag nagpapakita ang Panginoon Diyos, doon po sa Ark of the Covenant, may dalawang image po ng angels na parang kinukuveran nila yung arko. At doon po parang nagpapakita ang Panginoon by fire, by clouds, etc. Alam nila na naroon ang presensya ng Panginoon kapag nandun yun sa Ark of the Covenant. At ito po ay nabihag, nakuha ng mga kalaban ng mga Israelites. Kung account po ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 20 to 34. Masyado pong mahaba yan, so hindi na po natin babasahin. Pero ang teksto po ay 1 Samuel kapitulo 2 talatang 30 hanggang 34. So nandun po yung teksto na yan doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 30
30 to 34. Sabi diyan, ipinangako ko noon ang tanging sambahayan ko lamang at paikliin ko ang buhay ng maaga kayong mamamatay, maghihirap kayo. Ito yung mga punishment o parusa na binanggit ng ating Panginoon Diyos sa kay Eli, pati na rin sa kanya mga anak. Pero doon po nangyari na doon sa gyera o labanan sa Apik ay nabihag yung tinatawag nilang Ark of the Covenant. Parang isang kahon na naroon po yung Ten Commandments, 2 bato na binigay ng Panginoon Diyos kay Moses. So when Eli heard the news of the captive ark, he fell from his seat and broke his neck and died. So ganun po ang nangyari kay Eli. Nang mabalitaan niya na yung Ark of the Covenant, yung arko, kung nasaan niya katago yung 2 tapyas ng bato ng Ten Commandments, si Eli po ay nakaupo at dahil siya ay matanda na rin, 93 years old na siya, nahulog siya sa kanyang inupuan, nabali ang kanyang leeg at siya po ay namatay. So ganun po ang kwento ni Eli na isang propeta, isang saserdote at isa ring tinatawag na judge o tagapagpatupad ng kautusan ng Panginoon Diyos diretso sa bansang Israel. So makikita po natin, brothers and sisters, that Eli was a strong religious leader. So sabi ng mga commentators, he had a good example but he had a bad finish. Mabuti yung kanyang simula, subalit sa kanyang parte ng kanyang buhay medyo sumama na. Bakit? Hindi niya po na-disiplina yung kanyang mga anak, nag-ubuso yung kanyang mga anak hanggang sa nabihag yung Ark of the Covenant, at yun ang po ang dahilan kung bakit siya ay nahulog sa kanyang inupuan. Siya ay namatay at the age of 93. So yun po yung example ni Eli as a father. So ama siya, maganda yung kanyang panimula kasi judge siya, propeta siya, isa siyang pare. At ang kanyang mga anak, priest. Sa kwan kasi sa Old Testament, sa Israelites, bago ka maging pare, dapat galing ka po sa pamilya ni Aaron. At ang tribo na pinanggagalingan ng mga pare ay tribo ni Levi o ni Levi. So yung tribe, Levi tribe, at sa family ng mga pare, yun po ang galing sa pamilya ni Aaron. So lahat ng mga kasinlahi ni Aaron ang gagaling po doon sa kanya, ang mga susunod na mga pare o sacerdote. Tawag nila doon sa sacerdote. Now let's go to another subject matter on our sermon, the two biblical examples of evil sons. Titingnan po natin yung kwento ng dalawang anak ni Eli. Ang pangalan nila si Hophni at si Phinehas. Sila po ay mga sacerdote. Kasi tatay nila o ama nila ay pare o sacerdote. Subat hindi po nila sinunod ang kautusan ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin. As I said a while ago, Hophni and Phinehas, the sons of Eli, were corrupt priests who disobeyed God. So sila ay mga lapastangan ng mga sacerdote o pare at hindi po nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ano pong ginagawa ng dalawang ito? Well, they treated the Lord's offering with contempt by taking the fattest portions of the meat that were to be sacrificed to the Lord. So, ito po kasing bansang Israel, mayroon silang sacrifice o handog at niluluto nila yung karne. At tinatapon nila siyempre yung mga matataba. Pero habang niluluto yung karne, hindi pa naluluto. Pinakukuha na nitong dalawang anak ni Eli, si Hophni at si Phinehas, sa mga katulong nila, kunin nyo yung mga karning magaganda at huwag masyadong lutuin kasi iihawin pa namin. So, ginawa nilang hindi na sagrado ang pagbibigay ng offering o handog sa Panginoon, kundi nilapastangan nila ang kautusan ng ating Panginoon Diyos. Yun po sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 15. Basahin po natin, mga kaibigan, kung mayroon po kayong Biblia. 1 Samuel chapter 2 verse 15, ganito po ang sinasaad dito. Kapag sinabi ng kahandog na hintayin munang malalay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami, kung hindi aagawin namin yan
sa inyo. Ganon po ang utos ng dalawang anak ni Eli. So agawin nila yung karning niluluto pa bago ihandog doon sa tabernakulo or sa tulda. So ganon po ang ugali nila. Ano pa? Meron pa silang ibang kasalanan. Aside from extortion, kinukutungan nila yung mga Israelitas na pumapasok sa templo. The sons of Eli were also guilty of sexual immorality with the women at the entrance of the tabernacle. Yun po sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 22. Basahin na po natin ang sinasabi dito sa 1 Samuel. Matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak at sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. So, imagine that. Yung mga naglilingkod na mga kababaihan doon sa tulda o sa tabernacle ay sinisipingan ng dalawang anak ni Eli, ni si Hophni at sa Pinehas. Ayon po sa sinabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 22. So, hindi lang pangungutong, kundi sinisipingan pinalay yung mga kabayang tumutulong doon sa trabaho sa tulda o sa tabernakulo, maliban pa sa pangungutong. So talagang terrible ang mga ugali ng mga anak ni Samuel. So, kung bakit sila naging ganon, mamaya paliwanag po natin. Naturally, the Lord was very displeased with the sinful behavior of the sons of Eli. Yun pong sinasabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 17. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para sa Panginoon. Sa ibang translation nakalagay doon, Yahweh. Alright, pareho lang po yun. Yahweh means God. Actually, pwede natin pag-aralan yung salitang Yahweh later on. So, Eli's children, therefore, brothers and sisters, were worthless, dishonest, wicked, and corrupt. So, lahat na ng masasamang description na sa kanila. Wala silang kabuluhan, mandaraya sila, nangungutong masasama, at wala silang halaga, wala silang pagkabahala sa gawain ng Panginoon. So doon sa offering sa doon sa tabernakulo, hindi nila sinusunod yung kautusan ng Panginoon. So they also refused to know the Lord, Adonai, and His teaching. So ayaw rin nilang pakinggan yung mga itinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang ama. So talagang maaaring na-spoil ditong dalawang anak na ito. They were unrighteous, they were greedy, they were intimidating, and they were immoral. So lahat po ng description ng kasamaan, nandun na sila. Walang katuwiran, sila ay mga sakim, sila ay ina-oppress nila yung mga tao na-oppress nila yung mga Israelitas, and at the same time they were also immoral in the sense na yung mga babaeng katulong doon sinisipingan po nila. So in other words, talagang napakasama ng ugali ng anak ni Eli na isang propeta, isang saserdote, at isa pa ring judge of Israel. Now let's continue, brothers and sisters. Sa third part ng ating lesson, the reasons for having evil sons. Ano pong naging dahilan kung bakit naging masama ang mga anak ni Eli? Na isa pa siyang propeta, isa siyang saserdote, isa pang judge o tagapatupad ng batas ng binibigay ng Diyos sa bansang Israel. Now, Eli, though aware of his son's wickedness, failed to discipline them properly, and this contributed to their downfall in death. So si Eli, alam niya yung mga ginagawang mga kalukuhan ng kanyang anak. Subalit, hindi niya po dinisiplina ng maayos. At siyempre, ano po ang resulta nun? Ito ay naghatid ng kamatayan sa kay Eli, pati na rin sa kanyang mga anak. So, yun po ang malungkot na pangyayari sa buhay ni Eli at sa kaya dalawang anak niya na naging pare na si Hophni at si Phinehas. God told Eli that He honored his sons above him and did not make sure that they obey God's law. So sabi ng Panginoon Diyos, Eli, mas pinagbibigyan mo pa yung mga anak mo kaysa sa akin.
you give preference to your sons, ang kagustuhan nila kaysa sa akin. In other words, mas binigyan ng halaga ni Eli na isang propeta, isang saserdote, isang judge o tagapagpatupad ng kautusan ng Diyos sa mga Israelitas, ang kapakanan ng kanyang mga anak. So ano pong makikita natin diyan? Inispoiled niya po ang kanyang mga anak. So when Eli rebuked his sons, his actions were not strong enough to stop them. So pinagalitan niya, bakit kayo ginawa ko ng ganyan? Subalit, hindi niya talaga dinisiplina. Pinagagalitan lang. He should have removed them from their priestly duties, but he did not do that. So sabi ng mga commentators, at saka of course, dapat lang ginawa ni Eli ito, tinanggal niya sana yung dalawang anak niya sa pagka-saserdote o pare, at dapat sa batas ng mga Israelitas, yung mga malalapit na kamag-anak na lalaki, pwede silang manungkulan bilang mga pare o saserdote sa relihiyong Judaismo ng Israelitas. So Eli was a priest and a father, while known for his good character and priestly duties, was actually a flawed father. So, kung titingnan mo sa kanyang pagkapare o pagkasaserdote, tama naman siya. But he was not a good father. Ang problema ni Eli, hindi siya naging magaling na ama sa kanyang mga anak. Bakit? Mas pinagbigyan niya ang kagustuhan ng kanyang mga anak kaysa kagustuhan ng Panginoon. So in other words, kahit good yung father, kung minsan mayroong mga suwail na anak. Sabi nila black sheep. Marami kayong alam dyan na anak pa ng ministro, pastor, preacher. Yung anak niya ay hindi po naging mga tapat sa Panginoon. Hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan, but I'm very sure meron kayong alam na preacher, pastor, pero yung mga anak niya naging mga suwail. Hindi lamang panahon ni Eli, kundi pati na rin sa ating kapanahunan. So he was lenient, he was indulgent, failing to properly discipline his sons Hophni and Phinehas, who were corrupt and disobeyed God's laws. So anong problema ni Eli? He was very lenient. Masyado siyang mabait. Kung anong kahilingan ng kanyang anak, kahit hindi tama, pinagbibigyan niya. So yun po ang discipline style ni Eli the prophet. He was also a judge, he was also a priest. He lacked the firmness to correct the wrong, blatant and harmful actions to the Israelites and to the worship of God. So, dapat ginawa niya po, dapat stricto siya. Winasto niya yung mga maling pag-uugali ng kanyang dalawang anak. At ano po ang resulta? Siyempre, naging masama ang tingin ng mga tao sa kanyang mga anak, pati na rin kay Eli. At pati na rin ng Panginoong Diyos ay hindi po natuwa sa pagiging ama ni Eli sa kanyang dalawang anak na mga saserdote o pare pa naman sa reliyong Judaismo. Now let's go to the last part of our lesson. How to raise godly children today. So ang leksyon po mga kaibigan at mga kapatid, nalaman natin yung buhay ni Eli, nalaman natin yung buhay ng kanyang dalawang anak at kung bakit sila nagkaganon. Now ang question, alam ko marami kayong gustong tanungin, lalo na yung mga ama sa tahanan, yung may mga malilit pang anak, lumalaki pa lamang. Kung malaki na, mahirap na po disiplinahin. Sabi nga nila, habang lumalaki ang puno, dapat ay wastuin mo na. Okay, now let's go to the subject matter. Last part, how to raise godly children today. Learning from Eli's mistakes and raising his two sons, how should we grow our children today? So dapat na alam natin yung naging kamalian ni Eli. So dapat malaman natin mga kaibigan at mga kapatid kung paano magbalaki ng mga kabataan sa ngayong kapanahunan na may takot sa Diyos, may respeto sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ano pong sinasabi ng Book of Proverbs, chapter 22, verse 6? Ganito pong sabi sa wikang Ingles. Sabi dito sa English, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sanayin daw ang bata
habang ito ay maliit pa, at kapag ito'y tumanda, hindi na siya aalis doon sa natutunan niya. Ulitin ko po. Proverbs 22 verse 6, Kawikaan 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Sa wikang Pilipino, sanayin daw ang mga bata habang sila ay maliliit pa. Sabihin natin musmus pa. Kailan ba dapat may train? So, sa panahon na nakakaunawa na sila, kahit konting pangunawa lang, so you have to train them. Katulad din ng pagsasanay ng mga hayop ko minsan. At kung sila ay tumanda na, hindi na nila iiwanan yung natutunan nila. They will not depart, they will not get out from what they have learned while they were still children. Mayroon pong example dyan. Yung mga hayop, kahit leon siya, mayroong nag-experiment. Yung leon, habang bata pa, nakakadena. Pero yung kadena niya parang pwedeng maputol. Pwede niyang itakbo kasi malakas yung leon eh. Ngayon, nung lumaki na yung leon, nandun pa rin yung kadena, pero yung kadena na hindi masyadong matibay, pwede siyang tumakas. Pero dahil nasanay yung leon na baby lion, nung siya ay bata pa, nung lumaki na siya, hindi siya umaalis doon sa pwesto na yon. So yun po isang example na ang mga bata ganun din. Sanayan habang sila ay musmus pa, maliliit pa, at kapag sila ay lumaki na, hindi na sila aalis doon sa kanilang natutunan. Well, here are some guides in raising godly children in an ungodly world. Paano pinalalaki ang mga bata na makadiyos sa isang sosyudad o isang lipunan na kulang sa paniniwala sa Diyos? Number 1, recognize that children are a heritage from the Lord. Si Book of Psalms, chapter 127, verse 3 says, ang mga kabataan o ang mga bata ay pamana ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin yan? Na ang mga kabataan, mga anak natin, hindi natin pag-aari yan. Yan po ay pamana galing sa Panginoon. Parang tayo ay tagapamahala lang. We are only caretakers of our children. We do not own our children. Yun po ang ibig sabihin ng Book of Psalms, chapter 127, verse 3. Children are a heritage from the Lord. Pamana ng Panginoon. So it requires, therefore, intentional effort. So pagpapalaki ng makadiyos, dapat may plano. Focus on building strong foundation of faith and values. Habang mga bata pa, turuan sila na maging matibay, malaki ang pananampalataya sa Panginoon Diyos, at binibigyan nila halaga ang mga bagay na mga makadiyos. Anong sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9? Basahin po natin ito kung meron kayong Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, sa sulat ni Moses, Deuteronomio kapitulo 6, talatang 6 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi: ang mga utos niya itanim niyo sa ninyo sa inyong puso, ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Tingnan niyo ipulupot niyo ito sa kanilang mga kamay, bilang tanda itali sa inyong noo, lahat isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. In other words, kung saan nakikita ng mga bata yung salita ng Panginoon, itali sa kamay, lagay sa noo, etc. Kwintas. So yun po ang ibig sabihin dito sa sulat ni Moises, Deuteronomio. Ito po ay utos ng Panginoon sa kanya. Deuteronomio kapitulo 6, talatang 6 at 9. Ang ibig sabihin, lahat ng parte ng katawan, bahay kung mare, nandoon nakasulat yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, sapagkat marami na po, sabi nila, juvenile delinquents, hindi naman lahat, hindi natin alam yung statistic, pero dumarami po yung mga kabataang mga suwail, especially yung hindi nakakapag-aral, nababarkada lamang. So ganito sabi nila, what must parents do today? Ano daw dapat ang gawin ng mga tao, ng mga magulang? Ayon sabi sa Efeso kapitulo 6 versikulo 4,
Sabi ni Apostol Pablo, prioritize your own spiritual growth. Dapat ikaw mismo, yung papa, yung tatay, nanay, bago magbigay ng kautusan sa mga kabataan, unahin mo yung sarili mo. Ikaw mismo ay turuan mo muna yung sarili mo ng makadiyos na mga bagay bago mo maituro sa mga bata. Alright. In other words, what is that passage saying, brothers and sisters, sa Ephesians 6:4? Be an example or model to your children. Ikaw ay maging halimbawa, mga tagasunod, modelo sa inyong mga anak. Pag sinabi mo, anak, huwag kang uminom, huwag kang maging manginginom ng alak. Ikaw mismo, umaga't gabi, nanginginom ka. Anak, huwag kang magsisigarilyo, masama yun sa iyong baga or lungs. Ikaw mismo ginagawa ng ganun. In other words, the father or the mother should be first the example to their children. Number 3, teach your children biblical truths. Ano sabi sa Book of Psalms, chapter 88, mga awit, kapitulo 88, chapter 88, verse 1 and 2. Ano sabi ni David? Panginoon, aking Diyos, tanging ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko. Ako ay pakinggan sa aking pagdaing. Ako ay tulungan. So yung sinasabi dyan ni Haring David. In other words, teach your children biblical truths. Bago ka mangaral sa iba, siyempre, unahin mo yung iyong mga anak. Yan po ang ibig sabihin dyan. Now, sa ngayong kapanahonan, brothers and sisters, there are what you call pervasive influence. May mga impluensya yung mundo, lalo na yung mga nag-aaral na mga kabataan. Hindi lamang yung nagbabarkada, pero sa secular world, yung mga nag-aaral sa kolehiyo, sa mga eskwelahan, mayroong tinatawag nilang secularism. Ano ang ibig sabihin ng secularism? Secularism is the doctrine that knowledge, truth, and morality are not absolute but exist in relation to culture, society, and historical context. Anong ibig sabihin ng secularism? Secular, pag ibig sabihin, walang absolute o tamang katotohanan. Hindi po sila naniniwala na ito ay tama ayon sa Panginoon. In other words, tama yung isang bagay, depende sa sitwasyon, depende sa lugar, at depende sa pagkakataon. So there is no absolute truth. Whereas, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo. Pero yung idea ng secularism, hindi po sila naniniwala dyan sa sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 14, verse 6. Meron pang isa. Tinatawag nilang cultural relativism. Ano pong ibig sabihin ng cultural relativism? Believe that truth, right or wrong can only be judged in relation to other things. Nothing can be right or true in all situation. O, tingnan nyo wala daw tama, wala raw mali sa lahat ng pagkakataon. Depende rin sa lugar, depende sa sitwasyon, depende sa pagkakataon. Pareho lang po itong secularism and cultural relativism. Parang magkapareho lang po. Pero, anong sinasabi ng Biblia? John 14:6, very clear po mga kaibigan at mga kapatid. Sinabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, and I am life. No man comes to the Father except through me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. But people who believes in secularism and cultural relativism, hindi po naniniwala dyan sa sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid sa ating leksyon tungkol sa buhay ni Eli na isang propeta, isang saserdote at isang judge, isang tagapagpatupad ng mga kautusan ng Diyos sa bansang Israel. Ano po ang matutunan natin? Natutunan natin sa bagang ito na hindi dapat palakihin ang bata sa kastuhan. Mayroon sinabi si Balagtas dyan, Francisco Baltasar. Ang sabi ni
Francisco Baltasar o si Balagtas, ang batang, sabi niya, ang batang hindi na disiplina ay lalaking hindi maganda yun. Parang ganun po ang sinabi ni Francisco Baltasar. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, sa leksyon na pinag-aralan natin tungkol kay Eli, who was a good father but he had wicked children. Conclusion sa ating leksyon: parents must aim for holy character, not good behavior for their children. Ang ibig pong sabihin, ang mga magulang, dapat ang kanilang maging layunin ay magkaroon ng magandang pag-uugali at karakter ang kanilang mga anak. Hindi lang good behavior. So, good behavior pwedeng pakitang tao lang yan. Pero yung tunay na pagkatao, tamang pagkatao ayon sa salita ng Panginoon Diyos, yun po ang dapat maging layunin ng mga magulang. Hindi lang po yung magandang pakitang tao. Good behavior. Ulitin ko po yung sinabi natin. Parents must aim for holy character, not just good behavior for their children. Kasi good behavior, behave lang yan sila pag may tumitingin. Pero pag wala nang tumitingin, hindi na po maganda yung behavior nila. Alright. Parents also not just call on Jesus but must do the will of the Father. So in other words, maraming tumatawag sa Panginoon. Panginoon. So balit, hindi naman sila sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. So kung ibig nating ang ating mga anak, pamangkin o ano pa man na sa ating pangangalaga ay maging mabait, tayo muna po ang maging una. Do not just call Lord and Lord and you do not do the will of the Father. So Matthew 7:21 to 23, sabi ng Panginoon sa Kristo, not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So in other words, gawin natin yung kalooban ng Diyos at ipatupad din natin sa ating mga anak, sa mga kabataang inaalagaan natin, maging sa eskwela, sa iglesia at saan pa man. Remember, brothers and sisters, according to the book of Proverbs, yung binasa natin kanina, Proverbs 22 verse 6 and then verse 15, discipline is not punishment. Alalahanin natin ang pagdisiplina ay hindi po parusa. Ano sabi doon sa Hebrews chapter 10? Sabi ng Hebrew writer, the Lord discipline him who loves. Kung dinidisiplina mo, mahal mo yung bata, mahal mo yung inaalagaan mo. And even us, the Lord also discipline us because the Lord loves us. Pero yung batas kung minsan ng tao, sinasapawan nila yung batas ng Panginoon Diyos, at ang iba, tinatanggal nila yung pagdidisiplina, pabayaan lang daw ang mga kabataan. Hindi po totoo yan. So, remember, discipline is not punishment, but it is a sign of love. Hebrews chapter 10, God disciplined those whom love. Parents and their children must do the following. Pero bago ka maging tagasunod ng Panginoon, kailangan, kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa kasama sa miyembro ng iglesia ng ating Panginoon, number 1, maniwala ka kay Panginoong Jesucristo. You have to believe and you have to be baptized to be saved. Yan pong sabi sa Marcos 16:16. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Magagsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Kung naintindihan na natin yung salita ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, now is the acceptable time, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Alam ko marami nang nakapakinig ng salita ng Diyos dito sa radyo, dito sa YouTube. Kung kayo po ay handa na tumanggap sa salita ng Panginoong Diyos, ibig namin kayong tulungan. Ngayon na po ang acceptable time, ang tamang oras, ang tamang araw ng iyong kaligtasan, ayon kay Apostol Pablo sa 2 Korinto kapitulo 6 talatang 2. At si Kristo mismo ay tumatawag sa inyo na lumapit kayo sa Kanya, tanggapin Siya at bibigyan Niya kayo ng kapahingahan. Ayon sa Matthew 11:28-30, sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek
and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingang spiritual, at ngayon din, kayo ay inimbitahan namin. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid sa ating leksyon na napakinggan sa umagang ito. Our Lord God, Father in Heaven, marami pong salamat sa leksyon. Maraming salamat sa buhay na nakita namin sa buhay ni Eli o ni Eli at ang kanyang mga anak. Nawa ay matuto kami at maiwasan namin ang mga nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang mga anak, at mapalaki namin ang ating mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, mga inalagang mga bata sa eskwelahan, sa iglesia at saan pa man. Tulungan niyo po kami kay Panginoon, bigyan niyo kami ng kaalaman, katalinuhan upang matupad namin. At idinadalangin din namin kay Panginoon ang mga kapatiran, mga taong nakarinig na iyong ebanghelyo na matagal na pong sumusunod sa iyong salita, at pita rin na hindi pa sumusunod. Dinadalangin naman ay tanggapin nila ang ebanghelyo, sila ay sumampalatay kay Kristo, magpabautismo sa kapatawaran ng ilang kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Salamat din po sa aming sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ. Salamat din sa mga kapatiran na matulong sa broadcast na ito at sa radio, sa YouTube, at sa lahat pa ng gawain ng Panginoon. Kapatid na Rico G. Canlas and Sister Sally, ang asawa niya, San Fernando Congregation in Pampanga. Kapatid na June and Sister Dina Caugueran of Metro Manila Congregation, Sister Rose Ontalasco and Brother June dyan sa Canada, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, Brother Nards Tuanyo and Bibing dyan sa Dao Capiz, together with the children, si Grace, si Romel, and of course yung isa pa pong nasa Iloilo, and of course my sister in Cebu, Sister Evelyn, Brother Greg, and Brother Sister Luz Manuel dyan sa Pangasinan, at lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo. We pray for all of you, and God bless us all as we continue to serve Him. In Jesus' name. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.